Pinihayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na may mga kaibigan na taga-suporta ng Philippine National Police ang nagalok ng 10 million pesos na pabuya sa sinumang makakapagturo tungo sa ikadarakip ng puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Sa ginanap na pulong balitaan sa Camp Crame, inanunsyo ni Abalos ang pabuya kapalit sa impormasyong magreresulta sa pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dito, may alok din na reward na 1 million pesos sa impormasyon na makakatulong sa pagtunton sa iba pang mga kapwa-akusado sa kaso na may kaugnayan din sa human trafficking at child abuse na kinilalang sina Crescente Cañada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, and Jacqueline Roy. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos. Samantala, pinag-aaralan naman ng Philippine National Police kung posibleng masampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagtulong o pagtangging ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy. Sinabi rin ni Abalos na pinag-aaralan nila kung may pananagutan si Duterte kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 1829. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Posible umanong nilabag ni Duterte ang prinsipyo ng obstruction of justice, coddling, harboring, or concealing fugitives dahil sa pagtanggi nitong ipaalam ang kinaroroonan ng puganting KOJC leader. Magugunitang kamakailan lamang ay nagpahayag si Duterte na alam nito ang pinagtataguan ni Kibuloy, ngunit sikreto lamang umano niya. Alam ko. Pero secret. Obstruction of justice po yan. And we're checking po if we can file against these people. Pahayag din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Hindi po tayo pwedeng magkanlong ng pugante. Ayon pa sa kanya. Hello mga ka-popcorn, so nagbulat ba kayo? Bigla-bigla na lang pinamilitan. Sabi ko lang is yes, dapat talagang kasuhan dito si Duterte dahil unang-una ay hindi ito nakakatulong sa ating bansa bagamat nagko-conceal pa siya ng isang fugitive. No? Sino ba naman ang magsisiwalat sa publiko na meron kang tinatagong isang pugante kahit makaibigan mo yan, 'di ba? Para isiwalat mo sa publiko na meron kang pinagtatakpan na isang taong pinaghahanap sa batas at may pananagutan, anong klaseng tao ka, 'di ba? That makes you an accessory to the crime. Bagamat wala ka naman doon sa mga ginawa niyang kabalbalan o kung ano man yung mga criminal cases niyang nagawa, hindi ka naman doon ka-connivance. Still, ay meron ka responsibility, 'di ba? Ikaw as a Filipino citizen na may concern ka, dapat ay hindi mo na tinatago yung taong may pananagutan. Siguro naiintindihan ko sa part na kaibigan niya nga kasi itong si Kibuloy, no? Pero sana kung ganun nga na kaibigan mo, hindi mo na dapat ipagmayabang sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa publiko, na alam mo kung nasaan siya, no? Pero hindi mo sasabihin kasi parang pinagyayabang mo. 'Di ba pinagyayabang mo at wala kang respeto sa kinauukulan, sa Pilipinas mismo wala kang respeto dahil nagtatago ka ng isang tao na nakadungi sa Pilipinas. So later on, alam naman natin ang mga linyahan nitong si Digong, 'di ba? No, pagka halimbawang kinlarify sa kanya yung statement niya na sinasabi niya na alam niya kung nasaan si Kibuloy pero hindi niya sasabihin, ang re-rebut naman niya doon is it's either nagbibiro siya o hindi niya matandaan.
'Di ba? Grabe na siguro yung epekto ng fentanyl talaga kung gano'n talagang hindi niya talaga matandaan na may sinabi siyang gano'n. Pero alam naman nating lahat na ay yung mga pag gano'n-gano'n ni Digong ay, kasinungalingan at talagang, sinasabi na lang niya yun. Kumbaga, 'di ba? Alam naman natin yung mga lumalabas sa bibig niya, alam na alam niya pa rin yun. Tsaka yung mga eme-emen guard niya na parang mahina na siya o ano, 'di ba, parang nagkaka-amnesia siya sa mga bagay-bagay. Hindi totoo yun. He's just making these an alibi, 'no? Yung mga bagay na yun, they are just an alibi. So, probably sa susunod na makumpronta siya tungkol dito sa pagko-conceal niya tungkol sa kaibigan niyang si Kibuloy, ide-deny niya yun. Pustahan tayo. O kaya sasabihin, nagbibiro lang siya, gano'n, which is not an excuse at all. Kasi para ikaw magbitaw ka ng mga gano'ng salita is mabigat yon sa panahon ngayon dahil unang-una, pugante yung pinag-uusapan, 'di ba? Pinaghahanap ng batas. Malaki ang pananagutan niya sa Pilipinas at sa taong bayan. So, dapat yung mga gano'n hindi mo basta-bastang papatulan. Kung meron ka man nalalaman kagaya mo na eto si Duterte alam nga niya kung saan kunwari sabihin na natin na totoo yun. Dapat hindi na niya sinasapubliko yun, hindi na niya pina-publicize yung mga gano'ng facts. Kasi 'di ba alam natin na this issue is very, very sensitive. Now kung may sasabihin kang gano'n, talagang kailangan mong managot kasi ikaw ay kinukonsil mo mismo, pinoprotektahan mo yung taong hindi dapat protektahan, 'di ba? Tama nga yun, it's an obstruction of justice kumbaga at, ikaw ay accessory to the crime. So, this is my say, yes, dapat siyang kasuhan.